Wala sa plano ni Coach Ty Lue na sila'y malalaglag laban sa Denver Nuggets sa Game 7. Ayon pa mismo kay Coach Ty Lue, sa totoo lang daw ay hindi pa niya iniisip ang off-season at yung kanyang iniisip raw ay ang OKC Thunder. Sa ganda ng nilalaro sa ngayon ng LA Clippers ay masasabi mong dark horse sila, especially healthy sina Kawhi Leonard and James Harden. Mataas ang ekspektasyon sa kanila at ito yung team, yung tipong kupunan na malayo ang mararating. Siyempre kapag healthy lang si Kawhi, mahirap siyang pigilan. Ngunit sa labang ito kung saan yung pinaka-importanting laban, si James Harden ang dahilan kung bakit sila ay natalo. Maliban kay James Harden, marami din namang mga manalarong walang ambag o hindi naman ganon kalakihan ang kanilang kontribusyon sa kanilang laban versus Denver Nuggets. Pero itong si James Harden, ang pangalawang option kay Kawhi Leonard na siyang inaasahan na puputok at kakamada ng malaking numero, ay walang nga hong ganap sa kanilang labang iyon. Sa mga nagdang laban ay naging solido ang mga numerong na ibibigay niya para sa Clippers, pero sa labang kinakailangan na talaga yung kanyang tulong, tumiklop itong si James Harden. Sa kanyang huling tatlong Game 7 sa Rockets, siya ay pumuntos ng 17 points. Sa Sixers naman, 9 points lamang siya. At ngayon sa Clippers laban sa Nuggets, 7 points lamang siya. You see, sa mga importanteng laban, tila kinakabahan itong si James Harden at tila tumitiklop, nag-choke. Ito na sana yung perfectong season para sa Clippers, para sa kanilang lahat, especially kay Kawhi kung saan healthy siya. Si Steve Ballmer naman ay nag-effort pa nga na bigyan ng ticket ang kanilang mga fans para lang makapunta sa Nuggets, pero parang wala rin namang saysay sapagkat natalo nga ho sila. Maging yung isang commentator, broadcaster ay nagkomento pa nga patungkol kay James Harden na siya raw ang problema. Hindi raw the beard itong si James Harden, hindi rin daw siya yung sistema, kundi siya ang malaking problema. Para sa inyo, ano kaya ang hinaharap ni James Harden para sa Clippers? I-comment lang yan sa comment section. Game 7 ng Golden State Warriors at ng Rockets. Samantalang Game 1 din po ng Pacers at ng Cavaliers. Para makatalpak, pindutin lang ang link na nasa comment section at gamitin ang promo code sa mga first timer. Mayroong bonus na naghihintay sa inyo. Samantala, eto naman yung mga adjustment na gagawin ni Coach Steve Kerr sa kanilang laban sa Game 7 versus Rockets. Ayon pa mismo kay Coach Steve Kerr, malaki ang kanilang concern patungkol sa emotional na response ng kanyang mga manlalaro, especially sa kanilang pagkatalo sa Game 6. Sinabi mismo ni Coach Kerr na ang kanilang priority sa ngayon ay mag-focus kay Fred VanVleet upang hindi ito uminit, especially sa ginawa nilang pagkakamali sa pagsisimula ng fourth quarter kung saan umalboroto itong si VanVleet. Kaya siguradong aasahan na lalangawin talaga ng depensa itong si VanVleet. Maliban dyan, itong si Kevon Looney ay isasabak nga rin ho ni Coach Steve Kerr at inaasahan na magkakaroon ng mas mahabang playing minutes. Na-expose ang Warriors sa twin big man ng Rockets na sina Alperen Sengun and Steven Adams. Kaya sa puntong ito, ang counter ng Golden State Warriors ay itong kanilang veteranong mayaman sa experience na si Kevon Looney. Hindi dapat isamulin itong kakayahan ni Looney. Matarandaan na sa kanilang laban kontra Dallas Mavericks, siya mismo ang nagpanalo sa labang iyon. Ngayon pa man, siguradong magiging exciting ang labang ito sapagkat Game 7, do or die. Ikaw, saan ka? Sinong pipiliin mo? Kampihan na!